Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Dragon Spell. Halina't simulan na natin. Noong unang panahon, ang mundo ng mga tao at ang isang mahiwagang kaharian na tinatawag na Cantos Feria ay namumuhay ng payapa at magkakasundo. Ngunit isang makapangyarihang dragon ang lumitaw mula sa kahariang iyon, sinalakay ang mga tao at winikasan ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang mundo. Sa kabutihang palad, isang bayani na nagngangalang Cyril ang tumalo sa masamang dragon at iniligtas ang buong sangkatauhan. Gayunman, ang espiritu ng halimaw ay nagkubli sa Cantos Feria. Mula noon ay hinahanap nito ang Fire Flower dahil kapag nakuha nito iyon ay maibabalik ang kanyang buhay at makapaghihiganti ang dragon. Lumipas ang mga taon at payapang namumuhay ang mga tao, kabilang na ang batang si Nikki, anak ng dakilang bayani na si Cyril. Nakatira siya kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bogdan, ang kanilang ina na si Maria, at ang mga hayop sa sakahan ng kanyang ama. Naghahanda si Nikki para sa isa na namang araw ng trabaho kasama si Cyril at ang kanyang kapatid na halos kasing lakas ng kanilang ama. Upang patunayan ang kanyang lakas, hinamon ni Bogdan si Cyril sa isang paligsahan ng pagbubuhat ng mga bar aisles. Sunod-sunod na itinapon ni Bogdan ang mga ito gamit ang kanyang mga suntok at sipa, ngunit nasalo ng kanyang ama ang lahat ng sabay-sabay ng walang kahirap-hirap. Nang makita ito, sinubukan ni Nikki na patunayan na malakas din siya, ngunit halos hindi niya mabuhat ang isang maliit na timba ng tubig para sa kanyang ama. Malapit doon, may ilang batang nanunukso sa kanya, ngunit inalaw siya ni Cyril at dinala sa kanilang imbakan. Doon ay ipinakita niya ang balat ng dragon na kanyang natalo. Lalong nangganyo si Nikki na maging malakas upang balang araw ay matalo rin ang isang halimaw na tulad nito. Ngunit sinabi ng kanyang ama na mas mahalaga ang kanilang hanapbuhay na paggawa ng damit mula sa balat ng hayop. Tinawag niya ang kanyang mga anak pabalik sa bahay, ngunit nagpasya si Nikki na manatili muna sandali kasama ang kanyang alagang guya na si Drago. Napansin ng bata ang malaking gunting sa pananahi ng kanyang ama at ginamit ito na parang espada habang kunwari ay hinahamon ang dragon sa isang labanan. Ngunit masyadong mabigat ang gunting at aksidente niyang natamba ang balat ng dragon at naputol ito. Makalipas ang ilang sandali, nakita ng kanyang ama ang nangyari. Ngunit sa halip na pag-alitan siya, ipinaliwanag lamang nito na ang pagiging bayani ay hindi lamang nasusukat sa lakas. Samantala, sa ibang bahagi ng nayon, isang salamangkero na nagngangalang Adler ang nagsasanay ng mahika kasama ang kanyang nagsasalitang paniki na si Eddie. Biglang may pulang kometa na dumaan sa kalangitan at naghinala ang matandang salamangkero na ito ay isang masamang palatandaan. Inutusan niya si Eddie na magdala ng liham kay Cyril upang ipaalam ang tungkol dito. Sumunod ang paniki at dumating sa bahay ng bayani habang sila ay nag-aalmusal. Pagkabasa ng liham, nagpasya si Cyril na puntahan si Adler. Nakiusap si Nikki na sumama ngunit inutusan siya ng kanyang ama na manatili sa bahay kasama si Bogdan. Gayunman, palihim na sumunod si Nikki kasama si Drago. Pagkaraan ng mahabang paglalakad, dumating sila sa bahay ng matandang salamangkero at nakinig mula sa bintana habang nag-uusap sina Adler at Cyril. Sinabi ni Adler na ang kometa sa langit ay tanda na malapit ng sumibol ang Fire Flower. Kapag nakuha ito ng dragon ay malalagay sa matinding panganib ang mundo. Upang maiwasan ito, kailangan nilang pumunta sa Crystal Lake sa Cantos Feria at hanapin ang bulaklak. Nagtanong si Cyril kung paano pa rin nabubuhay ang dragon. Ipinaliwanag ng salamangkero na ang espiritu nito ay nasa katawan ng isang mangkukulam sa Cantos Feria na tinatawag na Seringa. Habang nakikinig si Nikki, nagulat siya nang makita siya ni Eddie. Kahit nabuking, gusto pa rin ng bata na malaman ang higit pa tungkol sa kasaysayan ng dragon. Ipinaliwanag ng paniki ang alamat at sinabi na kung maibalik ng halimaw ang kanyang balat, ang tanging paraan upang tuluyan itong mapatay ay sunugin ito gamit ang sarili nitong apoy. Lalong na-excite si Nikki na hanapin ang dragon. Sa kanyang kahilingan, nagbukas si Eddie ng portal patungo sa Cantos Sphere. Ngunit nagkamali ang mahika at silang dalawa ay nahigop papunta sa mahiwagang mundo. Nakita ni Cyril at Adler ang lahat at sinubukan ng salamangkero na isara ang portal, ngunit huli na ang lahat at nadala si Nikki sa Cantos Sphere kasama si Eddie. Pagdating nila roon, hindi na mabuksan muli ng paniki ang portal kaya nagpasya si Nikki na pumunta sa Crystal Lake upang hanapin ang Fire Flower. Hindi nila alam na pinapanood sila ng mangkukulam mula sa kanyang kuweba. Inutusan niya ang kanyang ogre na hulihin sila. Sumunod ang ogre at naghukay sa lupa upang hanapin ang mga dayuhan. Habang naglalakbay sina Nikki at Eddie sa Cantos Sphere, nakatagpo sila ng isang misteryosong bata na may alagang ardilya.
Hiningi ng dalawa ang lahat ng pagkain ng mga dayuhan, ngunit bago pa makasagot si Nikki ay inatake na siya ng ardilya. Kahit maliit, napakabilis nito at kinagat at kinamot ang bata. Sa huli, nakiusap si Nikki na patigilan ang hayop dahil wala siyang pagkain. Pinaniwalaan siya ng batang lalaki at nagpa siya na umalis. Ngunit bago ito umalis, humingi siya ng tulong kay Nikki upang mahanap ang Crystal Lake. Kapalit nito ay bibigyan siya ni Nikki ng lahat ng pagkain na gusto niya. Tinanggap ng bata ang alok at ipinakilala ang sarili bilang si Rocky kasama ang kanyang ardilyang kaibigan na si Kamakaze. Gumamit siya ng mahika upang tawagin ang malalaking susong may 3 mata na magsisilbing sakyan nila sa paglalakbay. Naglakbay ang grupo sa buong kaharian, dumaan sa malalaking dahon at mga latian na puno ng higanteng lamok. Sinamantala ito ni Rocky at nahuli ang isa sa mga lamok upang gamitin nilang sasakyan sa mabilis na paglipad sa himpapawid. Samantala, nakita ni Kamakaze ang ogre ng mangkukulam na naghahanap kina Nikki at Eddie na lumabas mula sa lupa. Sinubukan niyang balaan ang lahat ngunit hindi sila nakinig at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay nakarating sila sa isang malawak na lugar na puno ng higanteng kabute. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, lumitaw ang ogre at sinubukang hulihin sila. Tumakbo si Nikki papunta sa mga kabute ngunit mas mabilis ang halimaw at naabutan siya. Naghanda ang ogre na umatake ngunit hinugot ni Nikki ang isang kabute at ginamit itong panangga sa suntok ng halimaw. Tumalon sina Rocky at Kamakaze upang tulungan siya ngunit madaling napigilan ng ogre ang dalawa. Pagkatapos ay gumamit si Eddie ng mahika at tinamaan ang ogre, dahilan upang mahulog ito sa isang malaking bangin kasama sina Rocky at ang ardilya. Sa kabutihang palad ay nakakapit sila sa isang bulaklak na lumutang papunta sa ibang bahagi ng kaharian. Ipinakita ni Rocky ang tamang direksyon kay Nikki at nagpasya ang bata na ipagpatuloy ang kanyang misyon kasama si Eddie. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik ang ogre sa kuweba ng mangkukulam na galit sa kanyang kabiguan. Gayunman, sinabi nito na papunta ang bata sa Crystal Lake upang hanapin ang Fire Flower. Dahil dito, tinawag ng mangkukulam ang kanyang hukbo ng mga multo at inutusan silang hulihin ang bata. Samantala, sa mundo ng mga tao, gumawa sina Adler, Cyril at ang kanilang pamilya ng isang makina upang makapasok sa Kanto Sphere at mailigtas sina Nikki at Eddie. Habang naglalakbay sina Nikki at Eddie patungo sa Crystal Lake, natagpuan sila ng mga multo at ginulo sila gamit ang mga ilusyon. Nakita ni Eddie ang imahe ng kanyang guro na si Adler na inaakusahan siyang mahina at mayabang na salamangkero. Samantala, pinagalitan si Nikki ng ilusyon ng kanyang ama. Ngunit nang sabihin ng huwad na ama na hindi sapat ang lakas ni Nikki upang talunin ang dragon, napagtanto ng bata na panlilinlang lamang ito dahil alam niyang hindi kailanman sasabihin iyon ng kanyang ama. Kaya ginamit niya ang isang patpat upang atakihin ang ilusyon na nagpakita bilang isang multo. Hindi tinatabla ng kanyang mga suntok ang mga nilalang ngunit tinulungan siya ni Eddie at ginamit ang kanyang mahika ng liwanag upang itaboy ang mga ito. Tumakas ang mga multo pabalik sa kuweba ng mangkukulam ngunit dahil sa lakas ng mahika ng paniki ay naging abo ang mga ito. Lalong nagalit ang mangkukulam at ginamit ang kanyang sulamangkang salamin upang bantayan ang bata. Ngunit sa halip na si Nikki, nakita niya si Rocky na napunta sa tabi ng isang lawa. Sa misteryosong paraan, nakita rin siya ng bata at sinabi na pamilyar ang itsura ng mangkukulam. Napagtanto ng kontrabida na kakakilala pa lamang ni Rocky kay Nikki at ginamit niya ito sa kanyang plano. Sinabi niya na siya ang fairy godmother ng bata at kaya niyang tuparin ang anumang hiling. Humiling si Rocky ng isang tunay na pamilya tulad ng kay Nikki. Pumayag ang mangkukulam ngunit kapalit nito ay ibigay niya sa kanya ang kanyang kaibigan. Naging kainahinala ito kay Rocky kaya tumanggi siya at gumamit pa ng kaunting mahika laban sa mangkukulam. Ninas ang kontrabida at inutusan ang ogre na sundan ang mga bata habang binibigyan ito ng kaunting mahika upang tulungan siya. Pagkalipas ng ilang oras, nagpatuloy si Nikki sa kanyang paglalakbay at muling nakilala si Rocky. Ipinaalala ng bata ang pangako ni Nikki na bibigyan siya ng pagkain. Ngunit sinabi ni Nikki na kailangan muna niyang tapusin ang kanyang misyon at makarating sa Crystal Lake. Pumayag si Rocky na tulungan siya muli at gamit ang kanyang mahika ay gumawa siya ng mga lumulutang na halaman upang makatawid sila sa lawa. Hindi nila alam na pinapanood sila ng ogre sa malapit. Sa wakas ay nakarating sila sa isang bahay na sa tingin ni Rocky ay nakita na niya noon. Sa tulong ng kanyang mahika ay nabuksan ang pinto. Sa loob ay nakakita sila ng maraming lumang scroll. Sinuri ni Nikki at Eddie ang mga ito at natagpuan ang isa na may mensaheng nakasulat sa sinaunang wika.
Ginamit ni Rocky ang kanyang mahika upang maintindihan ito at nalaman nilang isa itong palaisipan tungkol sa isang portal na binabantayan ng isang ibon. Naalala ni Nikki na malapit sa bahay ay may estatwa ng isang ibon sa tabi ng isang maliit na fountain. Pumunta sila roon at pagkatapos ng kaunting paghahanap ay natagpuan ng bata ang isang susi na hugis bituin at inilagay ito sa butas ng estatwa. Dahil dito ay bumukas ang isang lihim na daanan sa loob ng fountain. Sinundan nila ito hanggang makarating sa isang misteryosong kuweba. Hindi magamit ni Rocky ang kanyang mahika roon ngunit nagpasya pa rin silang magpatuloy. Habang nasa loob sila, napabahing si Eddie at dahil sa ingay ay nagsimulang magliwanag ang mga kakaibang bulaklak. Mabilis silang tumakbo bago sumabog ang mga ito, ngunit nadapa si Rocky at nahulog ang kanyang sombrero. Doon napagtanto ni Nikki na si Rocky pala ay isang babae at ang tunay niyang pangalan ay Roxolana. Sa kabila ng gulat at paghanga sa kanyang kagandahan, ipinagpatuloy pa rin nila ang paggalugad sa kuweba. Ngunit sa gitna ng maraming kristal ay nakaharap nila ang isang makapangyarihang higanteng bato na hamarang sa kanilang daan. Sa kabila ng panganib, nagpasya si Nikki na kunin ang atensyon ng higanti habang ang iba ay maghahanap ng fire flower. Ngunit hindi nagtagal ay naabutan siya ng higanteng bato. Ngunit ikinagulat ng lahat ng ipakilala ng higanteng bato ang sarili bilang tagapagbantay ng kuweba at pinuri ang tapang ng bata. Nang makita nilang mabait pala ang Stone Giant, nakiusap sila na tulungan silang hanapin ang bulaklak dahil malapit na rin itong hanapin ng dragon. Tinawag ng higanti ang isang maliit na mahiwagang alitaptap na magsisilbing gabay nila sa kanilang layunin at magbubukas ng portal palabas ng kuweba. Nagpasalamat sina Nikki at Rocky sa mabait na higanti. Paglabas nila ng kuweba, hiniling nila sa alitaptap na ipakita ang daan. Ngunit sa labas ng portal ay naghihintay ang ogre at agad silang hinawakan gamit ang malalakas nitong braso. Nawalan ng malay si Rocky at sinabi ni Nikki sa halimaw na pakawalan siya. Biglang nagsalita ang mangkukulam sa pamamagitan ng ogre at inutusan ang bata na kunin ang fire flower kapalit ng pagbabalik sa kanyang kaibigan. Sinubukan ni Eddie na atakihin ang ogre gamit ang kanyang mahika ngunit ginamit ng halimaw ang pag-ikot nito upang muling pumasok sa lupa at bumalik sa kuweba kasama si Roxolana. Dahil nasa panganib ang dalaga, determinado si Nikki na kunin ang bulaklak at iligtas siya. Sa tulong ni Eddie at ng mahiwagang alitaptap, nagtungo sila sa Crystal Lake. Samantala, sa kuweba ng mangkukulam, dinala ng ogre si Rocky at inilapag siya sa kama habang wala pa ring malay. Hindi napansin ng halimaw na kasama rin ang kanyang alagang ardilya na agad umatake sa kanya. Kahit matapang ang maliit na hayop, itinapon ito ng ogre palayo sa kuweba. Pagkaraan nito, ginaisang ng mangkukulam si Rocky na nagalit nang malaman ang ginawa nito sa kanyang mga kaibigan. Sinubukan ng dalaga na umalis ngunit hinawakan siya ng mangkukulam. Nang mangyari iyon, nagdulot ang mahika ni Rocky ng isang alaala mula sa nakaraan. Ipinakita ng alaala na ang mangkukulam ay tunay na ina ni Roxolana ngunit kontrolado ng espiritu ng dragon. Sa kabila nito, tumanggi pa rin ang mangkukulam na bumalik sa kanyang normal na sarili at inutusan ang ogre na ikulong ang dalaga sa kuweba. Sa kabutihang palad, paparating na ang tulong. Natapos nina Adler, Cyril, Bogdan at Maria ang paggawa ng isang makina na kahawig ng lumilipad na barkong kahoy. Sa tulong ng salamangkero, pumasok silang lahat sa portal at naglakbay patungo sa Cantosfera upang iligtas sina Nikki at Eddie. Habang papalapit si Nikki sa lawa, sa wakas ay natagpuan nila ni Eddie ang fire flower. Napakalakas ng enerhiyang inilalabas nito kaya nawala ang mahika ng kuweba at napalaya ang espiritu ng dragon. Dahil dito, malaya nang makapaghahanap ang mangkukulam kay Nikki. Ngunit hindi na niya kailangang gawin yun dahil matapos kunin ng bata ang bulaklak mula sa lupa ay lumitaw ang ardilyang si Kamakazi at dinala siya sa kuweba ng mangkukulam kung saan nakakulong si Rocky. Hindi nagdalawang isip si Nikki at sumunod sa ardilya hanggang makarating sa kuweba kung saan naghihintay ang mangkukulam. Hiniling ng kontrabida ang fire flower at pumayag si Nikki na ibigay ito. Ngunit binalaan siya ni Eddie na kapag ginawa niya iyon ay maaaring masira ang buong mundo. Kahit ganoon, nagpasya pa rin si Nikki ngunit humiling muna siya na palayain si Roxolana. Tinupad ng mangkukulam ang kasunduan at ipinadala ang ogre upang dalhin ang dalaga. Nagpasalamat si Rocky kay Nikki sa pagliligtas sa kanya ngunit hindi pa rin tapos ang panganib dahil handang gawin ng mangkukulam ang lahat upang makuha ang fire flower. Hindi pumayag sina Eddie at Rocky at pinagsama nila ang kanilang mahika upang magpakawala ng isang bola ng enerhiya na tumama sa ogre. Unti-unting nanigas ang katawan ng halimaw hanggang tuluyan itong naging bato.
Ipinaliwanag ni Rocky kay Nikki na ang mangkukulam ay kanyang ina na, kontrolado ng masamang dragon. Sa isang sandaling pagkaabala ni Nikki, inagaw ng kontrabida ang bulaklak mula sa kanyang kamay at ginamit ang mahika upang dalhin ang balat ng dragon sa Canto Sphere. Pagkatapos nito, umalis ang espiritu ng dragon mula sa katawan ng mangkukulam na muling naging normal at nakilala si Roxolana bilang kanyang anak. Ngunit huli na ang lahat dahil ang dragon ay tuluyan ng bumalik sa kanyang tunay na anyo at nagbanta na wawasakin ang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan. Halos katapusan na ng grupo at ng buong mundo ng mga tao nang biglang lumitaw sina Adler, Cyril at ang kanilang pamilya sakay ng lumilipad na barko. Gumamit si Adler ng kanyang tungkod at pinakawala ng isang mahika na tumama sa dragon at itinulak ito papunta sa bundok. Pagkatapos nito ay muling nagkita si Nikki at ang kanyang pamilya na masayang niyakap siya. Masaya rin si Adler na makita muli si Eddie. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay bumangon muli ang dragon mula sa mga guho at nangakong wawasakin ang lahat gamit ang apoy nito. Habang nagsasalita ang halimaw, tumakbo sina Nikki at Roxolana papunta sa barko at pinaandar ito patungo sa dragon. Sinubukan ng dragon na umiwas ngunit tinamaan ito ng gulong ng barko na lalo lamang nagpagalit dito. Tumakas ang mga bata sa pagitan ng mga bundok habang hinahabol sila ng dragon. Kahit gumamit ng mahika si Adler, pinigilan siya ni Cyril dahil baka tamaan ang mga bata. Kaya tumakas na lamang sila sa pagitan ng malalaking bato habang walang tigil ang dragon sa paghabol. Gumawa si Nikki ng isang mapanganib na maniobra at pumasok sa isang makitid na lagusan upang maakit ang halimaw sa kanyang bitag. Gumana ang plano at bumangga ang dragon sa bundok ngunit hindi pa rin ito sapat upang pigilan ito. Nag-aalala sina Rocky, Eddie at Kamakaze ngunit sinabi ni Nikki na kailangan nilang magpalipad ng mas mabagal. Kahit hindi nila naiintindihan ang plano, sinunod nila siya. Palapit ng palapit ang dragon at naglabas ito ng apoy na tumama sa ilang bar aisle sa likod ng barko. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Nikki kaya inutusan niya si Kamakaze na ihagis ang mga bar aisle sa halimaw. Tinamaan ang dragon sa gitna ng mukha ngunit agad din itong nakabawi at muling humarap sa barko. Pinagsama muli nina Eddie at Rocky ang kanilang mahika at pinaputok ito sa dragon na nahilo at bumangga sa barko. Dahil sa banggaan ay nawalan ng balanse si Nikki at napunta sa pakpak ng barko na wala sa kontrol. Hindi niya napigilan ang galaw ng barko at muntik ng mahulog, ngunit sa huling sandali ay gumamit si Eddie ng mahika at sinalo siya sa hangin gamit ang isang lumulutang na globo. Nagpatuloy ang habulan at ginamit ng dragon ang lahat ng apoy nito upang tuluyang tapusin ang lahat. Ngunit hindi natakot si Nikki at lalo pa niyang inasar ang halimaw. Dahil sa matinding galit, naglabas ang dragon ng napakalakas na apoy. Sa kasamaang palad para sa halimaw, ang hiwa na aksidenteng nagawa ni Nikki sa balat nito gamit ang gunting noon ay hindi kinaya ang matinding init ng sarili nitong apoy. Dahil dito ay sumabog ang dragon sa sarili nitong apoy at tuluyang nawasak. Natapos na rin sa wakas ang banta ng masamang dragon dahil sa tapang ni Nikki at ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nilang makalapag, sinalubong siya ng kanyang pamilya ng may labis na pagmamalaki at paghanga. Binati rin ni Adler si Eddie at sinabi na hindi na siya isang alagad lamang dahil isa na siyang tunay na salamangkero. Nagpasalamat ang paniki at nagpasya na manirahan kasama si Nikki upang mas matuto pa ng mahika at makaranas ng mga bagong pakikipagsapalaran. Dumating na ang oras upang bumalik sa kanilang mundo. Nagpaalam si Nikki kay Roxolana at tinupad ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang basket na puno ng pagkain. Nangako rin sila na babalik sa Canto Sphere upang dalawin siya.